sa asta ng prosecutor ngayon, ah, umaasa lang sila na madadala sa drama itong buong proseso nito dahil pag pakikinggan mo ha, 13 days na, ilang testigo na, wala pa rin napapatunayan kahit ano laban kay BP Sara. At the rate we're going, sa tingin ko, maski matapos itong prosesong ito, wala pa rin talagang tutumbuking na ebidensya na may maling nagawa si BP Sara para siya matanggal sa posisyon. Kahapon, nung isang araw, hanggang ngayon ay, hanggang ngayong araw na ito, taga COA ang naging witness, no? Ano ba ang mga mahalagang punto na dapat malaman ng taong bayan sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte na isinalang po nilang witness po, attorney? Well, naguguluhan nga ako bakit ang mga testigo na sinalang ng prosecution ay isinalang. Unang-una kasi, yung mga obserbasyon na sinabi ng witness no, na nagtestigo kahapon at ngayon, natapos ngayon, ay mga personal na mga observation. Hindi yan opisyal na observation ng COA itself. Kasi ang COA will speak only in terms of a notice of yung denial, no? O di naman kaya order ng commission mismo, no? So ang isang individual na auditor I cannot speak on behalf of the commission, no? Una-una. Pangalawa, lahat ng mga observations niya observations lamang, no? At hindi po siya pwedeng maging conclusion na nagkaroon ng paglabag ng batas si BP Sara o di naman kaya ay paglabag sa tiwala ng taong bayan, yung betrayal of public trust, no? Kinakailangan may kwento pa rin kung paano naging kriminal yung mga bagay-bagay na pinapatunayan ng mga dokumento dahil ang mga dokumento mismo ay hindi po pwedeng magkwento. Kaya nga, nagkaroon ng konklusyon itong COA auditor na unang nag-testify ngayong araw nito na wala naman siyang nakita at wala siyang personal na kaalaman na kahit anong pagkakamali o kriminal na bagay na ginawa ni VP Sara at syempre sinabi rin niya na wala rin siya nakita na ni isang sentibo na napunta sa personal na bulsa ni VP Sara, no? So far, yung unang testigo sa COA, dating ex-COA na pala yan, hindi na siya COA, no? So hindi natin siya mapapaniwalaan na sa public officer na merong sinumpaang katungkulan na sabihin ng katotohanan, no? Dahil hindi na siya taong gobyerno, siya ay taong pribado na, ay mga personal observations lamang, no? At hindi po pwede maging basihan para nga sa kahit anong legal na conclusion na merong graft for corruption na ginawa si VP Sara or di naman kaya ay betrayal of public trust. Pagdating dito sa pangalawang testigo, hindi naman umusad kasi nga hindi rin pumayag sa stipulation itong mga depensa. At tama naman, no? Kasi bakit sila papayag sa stipulation, hindi naman nila alam kung ano na yung mga acknowledgement receipt na pinapakita dahil gaya nga sinabi ng Attorney Ferrer, mula nung na-issue yung mga acknowledgement receipt na yan, hindi na nila hawak yan. So hindi nila alam kung yan talaga yung mga acknowledgement receipt na nakita ng tanggapan ni BP Sara. So ngayon talagang magkakaroon ng delay kasi hindi nag-stipulate, kinakailangan isa-isahin pa yan na ikukumpira sa original at kinakailangan ilay din ng foundation kung sino ang gumawa niyang mga acknowledgement receipts na yan. Kasi hindi lang naman yung comparison with the original. Kinakailangan kilalanin din ng taong gumawa ng acknowledgement receipts yung mga ARs na yan. Otherwise, hindi pa rin siya pwedeng tanggapin dahil hindi siya magiging authenticated documents, no? So by and large, itong 2 araw talagang nakalipas, sa tingin ko, wala pa rin napatunayang either kriminal na gawain sa parte ni VP Sara o di naman kaya kahit ano na magpapatunay na mayroong pagtataksil sa pagtiwala ng taong bayan sa kanya, no? Dahil ang mga dokumento nga, gaya na aking sinabi, hindi naman yan nagkukwento. Kinakailangan meron pa rin tao na magkukwento at itatagni-tagni sa kwento nila yung mga dokumento bilang mga patunay. Opo, clarify ko lang muna, attorney, no, dahil si Attorney Wamil ay nasa COA pa rin pero siya na yung team leader, audit team leader ng COA Pasay City at dati siya sa COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office or ICFAO na nakakasaklaw doon sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Dito tayo sa... I stand corrected. Opo, attorney. I stand corrected. So, taong gobyerno pa rin siya but
hindi mag-iiba yung obserbasyon ko na lahat ng mga sinabi niya ay personal observations niya at hindi opisyal na findings ng COA itself. In fact, ang presiding officer, yung sabi niya na parang interpretasyon mo lang ito, attorney, na parang nasita din ata itong taga-COA na ito na si Waminal doon sa Joint Memorandum Circular, tsaka yung sa mga proseso ng mga inilalabas nila, yung mga AOMs ba yun, yung notice of suspension hanggang sa notice of disallowance. Nagkaroon pa nga ng mahabang tanungan at debate doon sa ito na ba ang final, executory na ba ito, final na ba ito, attorney? Tama ka dyan, no? Kasi hindi naman pinresinta itong si Wamil as an expert witness. So, hindi siya dapat nagbibigay ng sariling interpretasyon. Ang dapat na naging testimonya niya ay dapat limitado dun sa mga hakbang na ginawa niya, dun sa audit na ginawa niya, full stop. At hindi siya dapat nagkakaroon ng conclusion dahil as an auditor, hindi naman siya talaga authorized to make any conclusion on behalf of the Commission on Audit. So, sa akin, well, kinakailangan ipresenta para mapatunayan na nagkaroon ng audit, pero yung mga konklusyon, kung meron nga bang graft or corruption o kung meron nga bang betrayal of public trust, ay hindi po pwedeng pagbasihan lamang doon sa paper audit na ginawa ng auditor. Kasi ulitin natin, no, ang ginawa naman niya ay paper audit. Wala naman siyang ibang mga factual na mga pangyayari na nalalaman, no? Nakabase lang siya sa mga papel. Opo. Doon po sa claim na parang kumpiyansang-kumpiyansa si Waminal na tanging si Vice President Sara Duterte lang ang merong confidential funds at kalaunan prinisinta rin ng depensa na hindi lang pala si BP Sara ang may confidential fund sa ilalim ng Office of the Vice President, pati rin pala si Binay. Tapos parang napatanong pa si Attorney Waminal, na-liquidate na ba ito? Bakit siya magtatanong? Di ba under din ng kanyang opisina kung na-liquidate ba yung kasi sa mga Office of the Vice President, sila din naman ang nag-claim na wala daw sa lahat sa kanilang monitoring. Attorney, anong basa mo rito? Tama ka dyan. Dagok yan doon sa kredibilidad mismo ni Waminal bilang isang auditor. Kasi nga, nagkaroon siya ng conclusion, tanging si VP lang ang Vice President na nagkaroon ng confidential fund. Tapos pinakita sa kanyang dokumento na mali siya. So, semplang ang kredibilidad dito bilang isang auditor na nagpapakita rin na parang bias siya. Dahil yung mga conclusions niya, pinapanigan na niya ang prosecution at napatunayan naman ng depensa na mali yung kanyang konklusyon. Tsaka, dito ba sa paliwanag ng witness sa pagpresenta ng prosekusyon, pag cross-examine ng depensa, natalakay kasi dito itong Joint Circular number 2015-01. Natumbok ba nila na ang accountable dito direkta kung merong mali na nagawa ang Vice Presidente rin po, attorney? Or parang idinikdik lang talaga nila na kasalanan ito ni BP kasi walang liquidation na tama sa kanilang pondo? Isa pa yan, no? Sa tingin ko, it's asking too much para ang Vice President mismo ang maging makonsidera na disbursing officer and responsible officer sa kada kusing na lumalabas sa kanyang opisina. Tingin ko that is impossible. Kaya nga, ang dami ring staff ng OVP ito. So, kinakailangan talaga kilalanin kung sino yung responsible officer pagdating dito sa mga pag-i-issue ng mga resibo, etc. etc. Hindi dapat asahan na ang Vice President mismo in charge yan. Otherwise, mag-i-insist tayo. Dapat si Bongbong Marcos din ang authorized ng responsible officer to account for every single cent na ginagastos ng Office of the President. Sa confidential fund alone pa lang ng Presidente, 5 billion na yan minimum. No? Paano ngayon yan masusubaybayan pa ng Presidente? I think that's asking for too much para maging responsible officer for disbursement and for accounting purposes ang Vice President mismo. Opo. Tsaka during ba sa impeachment trial nitong nakalipas na mga araw, napatunayan din po ba, attorney, na
hinipe lang talaga si Mary Grace Piatos kasi ilang ulit na itinanong itong kanilang witness. Wala namang direktang sinasabing bawal ang paggamit ng mga alias, codename, pseudonym sa subject ng paggastos ng confidential fund po, attorney, na alam naman natin nung nagkaroon pa ng pagdinig, grabe talaga. Meron pang padala ng mga chichirya, yung pangalan ng Mary Grace, yung Piatos, ang dami nilang drama. Pero dito, meron bang natumbok na mali ang ginawa, yung paglalagay ng code names, attorney? Well, hindi na kasi sakop yan nung testimonya nung dalawang testigo so far eh. Kasi sila dapat ang limitasyon ng kanilang testimonya hakbang na ginawa nila sa pag-audit. Yung issue kung pwede ba gumamit ng pseudonym, hindi na yung trabaho ng mga auditors. Titignan natin ngayon kung ano talaga ang patakaran ng COA at sa aking pagkakaalam, basta confidential funds, hindi nga dapat linalabas ang identity ng mga tumatanggap ng mga confidential funds dahil syempre magkakaroon ng banta sa kanilang mga buhayan, lalong-lalo na kung alam natin na yung source ng confidential information ay embedded doon sa iniimbestigahang mga organisasyon. Opo, meron pong dalawang batas na sinight po ang depensa, no? Yung sa RPC, Revised Penal Code, tsaka yung sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Patungkol po dito sa mga confidentiality, sa mga impormasyon na dapat manatiling confidential po, no? Kasi ang laging napag-uusapan dito po sa nakalipas na trial, lalo na pagpresenta ng prosekusyon, ay ito nga pong COA DBM Joint Circular number 15-01. Alin po ba ang dapat manaig sa mga nag-audit, lalo na sa COA? Doon lang ba sila nakatutok sa joint circular number at hindi isa sa alang-alang itong dalawang batas din na ito na sinight din ng depensa sa kanilang pag-audit po, attorney? Lahat yung mga administrative orders, yan ay nagpapatupad lamang ng mga umiiral na batas ng saligang batas. Hindi po yan po pwedeng manaig sa isang batas at sa ating saligang batas. In fact, ang basehan kung ang isang administrative order ay valid or hindi, kung siya ay binabago yung pulisiya na ginawa ng Kongreso sa pamamagitan ng isang batas. So sa akin, yung pagpapataw ng parusa sa illegal na pag-disclose ng mga confidential information, yan ang pulisiya ng gobyerno na hindi po pwedeng baguhin ng kahit anong administrative order ng Commission on Audit. Merong mga umuugong-ugong na iimbitahan daw ng prosekusyon si Mary Grace Piatos. Anong basa mo rito? Alokohan lang po yan. At saka yan po talaga ay teatro na lang. Nakita naman natin ang prosecution, puro teatro. Pati panunood ng ODC, no? Pati yung, hoy, huwag kang sasagot. No? Talagang, ano na ito, sarswela ang ginagawa nila dito sa impeachment na ito. Hindi sana ako mag-o-object except that 25 billion ang nawawala sa atin kada araw ng kanilang sarswela na matapos ang 13 araw ay wala pa rin napapakitang either krimen na nagawa si BP Sara o di naman kaya yung pagtaksil sa pagtiwala ng taong bayan. Tsaka may mga kumakalat din na balita na parang kinikwestiyon nila kung ang OVP ba o ang DepEd din ba ay may karapatan na magkaroon ng confidential fund. Pati na yung paglalaanan ng pondo na talagang nistipulate doon na ito paglaban sa terorismo, pagprotekta sa mga kabataan laban sa mga recruitment na parang pinalulutang nila na hindi ito saklaw ng OBP at saka ng Department of Education. Bakit meron silang confidential fund para rito po, attorney? Ano masasabi niyo rito? Well, unang-una, hindi na trabaho yan ng Commission on Audit. Okay? Ang pantaunang budget, Kongreso ang nagsasabatas niyan. At wala namang halaga na ginastos si VP na hindi sang-ayon sa pantaunang budget. Maski ito ay galing sa budget ng Pangulo, ito ay para din doon sa kaparehong purpose, no, na confidential fund. No? Alam naman natin na talaga yung unang confidential fund ni VP Sara, 100% ay nanggaling mismo sa pondo ng Presidente. So, sa tingin ko, yung judgment kung saan po pwede gastusin yan, titignan natin yung batas mismo. Kapag sinasabi ng batas na confidential fund,
malawak naman po ang ibig sabihin niya, no? At meron dahilan din kung bakit pinagbabawal ang pagdi-disclose kung paano talaga sino tumanggap niyan, dahil kapag confidential funds sa pinag-uusapan, nakatukoy tayo sa national security. At sa akin, yung paggagastos ng pondo para labanan ng CPP-NPA sa mga eskwelahan ay isang legitimate na gastos para sa confidential funds sa DepEd. At huwag natin kakalimutan, hindi lang naman Vice President si VP Sara. Attorney, yung pong pag-audit, numbers po ang pinag-uusapan dyan. Acceptable po ba na magbigay ka ng maling computation on an official trial, Senate Impeachment Court, tapos live on national television, pero sasabihin niyo po, tayo po lang, sorry po, Your Honor, tayo po lang po yung figures na kinabanggit. Well, una-una, yung pag-amin niya na merong mali sa sarili niyang audit, nagpapakita na hindi dapat pagkatiwalaan ang kanyang audit na ginawa. So sa akin, beyond doon sa ano ba talaga ang halaga na pinag-uusapan natin, yung pag-amin niya sa pagkakamali, pagkakamali yan na nagpapakita na wag dapat pagkatiwalaan ang testimonya ng auditor na ito. Dahil kung ikaw ay matinong auditor, hindi ka dapat nagkakamali sa mga figura. Yan ang trabaho mo. Full stop. Opo, tsaka yung mga pagtatanong naman naklaro naman na attorney nung si Attorney Michael Poe po nagtatanong na yung 11 days hindi naman pala bawal, pero pag tiningnan mo yung mga balita at yung anggulo po ng kanilang pagtatanong, sinasabi na illegal yung paggastos, yung pag-disburse sa 125 million in just 11 days, Attorney Harry. Well, ako, dahil nanggaling na rin sa gobyerno, wala po talagang pagbabawal sa paggastos ng 11 days. At saka sa totoo lang, hindi po totoo na nagastos yun 11 days. Yan po ay na-earmark na gastusin within 11 days. Hindi actually nagastos yan. Hindi ibig sabihin talaga na binili ka within 11 days, no? Na-commit lang yung pondo for the purchase of a certain item. So, ganun po how it works, no? At kinakailangan nga po na gawin yan bago matapos ang taon, dahil pag hindi nyo po na-commit yan, okay, ang ini-earmark lang po yan, hindi actually ginagastos, hindi required na actually gastusin na lumabas sa kaban ng bayan yan. Pag hindi mo yan na-earmark by year-end, babalik yan sa general fund. Sayang naman yung pondo na yon dahil tinitignan din natin yung abilidad ng mga ahensya na gastusin yung mga budget na nakaalat sa kanila. At isa sa batayan kung sila ay ginagawa ang trabaho nila, kung hindi nga nila nagastos yung budget na hiningi nila sa Kongreso. Kumbaga dyan papasok, attorney, yung liquidated at saka obligated na mga pondo. Attorney Harry. Correct po. No? Ang importante lang dyan is ma-obligate siya. Mm. Kinakailangan meron na siyang paggagastusan. Hindi naman ibig sabihin na ibinili na yan within 11 days. Bakit hindi po nila ito magets o ayaw nilang igets, Attorney Harry? Well, kasi alam mo, impeachment, ito ay political and legal. So pagdating sa legal, syempre, ginagawa nila ng kwento si VP Sara. Pero kung napapansin mo, unlike yung mga nangyari kay VP Binay doon sa mga investigasyon ng Senado, habang nagpapatuloy ang impeachment trial ni VP Sara, lalo pang tumataas ang trust rating at approval rating ni VP Sara. Ibig sabihin, talagang walang katiwala ang taong bayan dito sa mga prosecutors na naninira lamang sa pagkatao ni VP Sara. Opo, attorney, bilang pong isang alagad ng batas, meron po kasing mga pagsita, no? Both ang presiding judge, both sa senator judges, and dito po sa mga taga-prosecution, dito po sa laging sinisita na conclusion of facts, attorney, bawal, di pwede. Kanina, may nasita kanina na senator judge. Ano bang relevance niyan, Attorney Harry? Kasi kapag ikaw ay nagtatanong ng mga bagay-bagay bilang isang West, nais mo lang linawin kung yung mga tinatawag nating mga facts, antecedent facts, okay? Hindi ka dapat nagbibigay na ng iyong prejudgment. Kasi hindi pa tapos yung prejudgment na sinasabi ko, yun na nga yung conclusion of fact and law. So dapat, clarificatory questions para maintindihan mas mabuti kung ano yung issue. Pero hindi ang pagkakataon para ikay maghusga na. Dahil ang paghuhusga, sa pagkatapos na ng trial, dahil hindi lang naman prosecution na magsusubiti ng ebidensya, pati naman yung akusado, si VP Sara, ay may karapatang magpresenta rin ng ebidensya.
So kung ikaw ay magkakaroon na ng conclusions of facts and conclusions of law, para kay ka pa nagkaroon ng pagbibista. Eh di ibitay na si BP Sara, miski hindi pa siya naririnig kung ganyan naman ang gagawin ng mga senator judges. Opo, pinunto po ni Senator Amy Marcos, Senator Judge Marcos, na batay sa COA findings, wala naman daw po ang deklarasyon na ninakaw ang confidential funds. Para saan pa po itong Article 1, Attorney Harry? Well, pag-aasay lang po talaga na oras yan. Kung hindi sana 25 million a day, di ako magrereklamo, pero talagang dapat magalit na ang taong bayan dahil itong walang kwentang mga ebidensyang pinapakita nila na lumalabas na wala namang pagkakamaling ginawa si BP Sara ay pagwaldas sa kabadang bayan na dapat sana napupunta sa mga sitmurang sumasakit dahil sa kagutuban. Opo, attorney, yung pag-stipulate naman ng mga dokumento nila, ano pong opinion niyo po ukol doon kung tama lang ba yung ginawa ng depensa na dahil meron silang sariling kopya, parang hindi sila sumasang-ayon sa ibang mga kopya dito. Ang concern naman ng presiding officer, baka mas lalong matagalan. Attorney. Tama po yung hindi nila pag-stipulate. No? Kasi nga, hindi nila alam kung saan nanggaling yung mga dokumento na yon. Bakit naman sila papayag? Now, ang prosecution naman, dapat siguro kinonsidera nila kung ganyan karami kanilang ebidensya, isa-isa nilang kinakailangan patunayan yung authenticity ng kada dokumento. Kung meron silang 15 boxes of document, dapat in-anticipate na nila kung gano'ng katagal ang kinakailangan para mapag-aralan ng depensa yan para sila mag-stipulate. Alam mo, yung refusal to stipulate comes after examination of the document. Pero ang gusto mong mangyari kanina at kahapon na prosecution ay mag-stipulate miski hindi pa nakikita ng depensa yung mga dokumento na hindi dapat. No? In the first place, sila may control kung ano yung ebidensyang isusubitin nila. Dapat na-anticipate na nila kung 15 boxes yan, baka mamaya tapos na, may end of the world na, hindi pa natatapos ang paglilitis. Opo, tsaka drama bang maituturing na may mga dala pang box, may nakalagay confidential funds, ang laki-laki, attorney? Well, sa tingin ko talaga, sa asta ng prosecutor ngayon, umaasa lang sila na madadala sa drama itong buong proseso nito dahil pagpakikinggan mo, 13 days na, ilang testigo na, wala pa rin napapatunayan kahit ano laban kay BP Sara. At at the rate we're going, sa tingin ko, maski matapos itong prosesong ito, wala pa rin talagang tutumbuking na ebidensya na may maling nagawa si BP Sara para siya ay matanggal sa posisyon. Opo, siguro bilang panghuli na lang, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na attorney sa kanilang pakikinig dito sa mga tatalakayin sa impeachment trial. Paano ba nila himayin ang mga impormasyon na kanila pong maririnig po, attorney? Hindi na ako kinakailangan magbigay ng kahit ng advice sa taong bayan. Yung katunayan na lalong tumataas ang pagtiwala ng taong bayan at ang approval rating ni BP Sara at yung kanyang survey habang nagpapatuloy ang impeachment complaint ay nagpapakita na hindi pinaniniwalaan ng taong bayan itong mga ebidensyang linalatag ng prosekusyon at yung patuloy na pagtiwala kay BP Sara ay nagpapakita na alam nila na sarswela lang itong impeachment na ito at ang pakay nito ay siraan si BP Sara na dahil wala kang ebidensya, hindi naman nagtatagumpay.